Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo nagbabadya na po ang malakas na hangin dito po sa amin sa Antipolo. Meron po yatang papalapit na bagyo. Ngayon, meron po akong i-share sa inyo. Napaka-importante po ng mga bagay na ito. Sana po ay panoorin nyo hanggang sa katapusan nitong ating video dahil ikikwento ko sa inyo kung paano makakatulong itong mga bagay na ito sa pag-maintain nyo po ng inyong mga sasakyan. Sa dami po ng mga naging experience ko dito sa Autorans, nagkagastos-gastos na yung mga may-ari ng sasakyan dahil po sa maling pag-diagnose ng mekaniko. Kasi po, itong problema na to na ikikwento ko sa inyo ay kadalasang na-experience mapa ang sasakyan mo ay electronic or hindi electronic. Kaya lang, ibang usapan kapag ka ang sasakyan mo ay electronic na. Dapat mataas na rin ang rate ng diagnose ng mekaniko na titingin ng inyong sasakyan. Ang ating mga sasakyan ay hindi may iwasang magkaroon ng problema kapag ito ay lagi nating ginagamit. Dahil nga po, ang mga pyesa rin naman na ginagamit ng ating mga makina, ng ating mga sasakyan, ay nagkakaroon din talaga ng paghina hanggang sa rumisulta po yan ng pagkasira. Ngayon mga kapatid, sana po panoorin nyo itong video na to dahil malaki po ang kinalaman nitong video na to sa ating mga sasakyan at para kung hindi man po kayo mekaniko, ay hindi po kayo magkaroon ng napakalaking gastos at sa pamamagitan po ng video na ito ay maitama po yung mga pag-diagnose ng mga mekaniko. At doon sa mga bagitong mekaniko na nagpa-practice pa lang ngayon, panoorin nyo rin po ito para po makatulong din sa inyo. At doon sa mga DIYers, panoorin nyo rin po ito. Baka po ito ay makatulong sa inyo at hindi po lumaki ang inyong gastos. Low power, black smoke, palyado ang makina, bigla na lang namamatay, lumalakas sa konsumo ng fuel, knocking sound, misfire, at iba pang mga katulad nito. Kapag po ito ay pinakita nyo sa mekaniko, ang unang-una pong magiging findings nila dyan talaga ay yung mga fuel injectors. At dahil nga po karamihan na rin naman ng mga shops ngayon ay may mga scanners na nagagamit kapag ka binasahan nila ng scanner ang inyong mga sasakyan, talaga namang maglalabasan yung may problema po sa injectors. At kapag ka po na-diagnose nga or na-resulta ng scan na ang may problema po ay itong mga fuel injectors, siyempre ang magiging conclusion kaagad yan, kalasin itong mga fuel injectors na to, ayan, makikita nyo po, nasa harapan ko, ayan. Kakalasin yung mga fuel injectors na yan at dadalhin yan sa mga calibration center. Pero sa pag-i-scan po kasi, malalaman naman doon kung ilang injectors talaga yung may problema. Halimbawa, itong number 2 ang nagkaroon ng problema. So, ang lalabas na code dyan ay P0202. Itong injector number 2 ay may problema siya. Ngayon, kakalasin yan ng mekaniko para ipadala sa injector calibration. Ang sasabihin naman ng mekaniko, ipalinis mo na lahat para magandang-maganda talaga yung magiging resulta ng kapag ka ito ay binalik na sa inyong mga makina. Ganyan ang palaging nangyayari. Ngayon, tatanggalin niya ng mekaniko isa-isa at dadalhin ngayon sa calibration center. Boom! Nandoon na po nagsisimula ang problema. Kasi po mga kapatid, dapat pag tinanggal nyo itong mga injectors na to, yan po ay may markings. Kung yan ba ay nandoon sa cylinder 1, cylinder 2, cylinder 3, cylinder 4. Hindi po yan pwedeng magpalit-palit. Ngayon, itong apat na injectors na to ay nakakabit yan dyan sa ginagawa naming Ford Everest. No? Ito ay i-cleaning ni Chip. Pinalagyan ko to ng markings kasi nga doon sa na-scan ko kahapon, dito po sa scanner natin, ito pong mga injectors na to ay nagkapalit-palit na po. So lumabas na po yung mga issue na to na itong apat na mga injectors na to ay hindi po siya doon nakasalpak sa dapat niyang salpakan na cylinder. Kaya nga po yung Everest na yon na ginagawa namin ay palyado at talagang low power po siya. Nung kausap ko po yung may-ari nitong Ford Everest na ginagawa namin, ang unang tanong niya sa akin ay kung meron daw bang mabibiling mga injectors. Meron po talagang mabibili. May mga bago at may mga surplus. Pero hindi muna ako pumunta doon sa problema na yun. Kasi alam niyo po ba kung gaano kamahal ang isang injector? Yung pinalitan ko na modelo na Ford Everest nung nakaraan, ang bili niya ay 17,000 ang isa. Pero hindi yun original na Ford. China yata yun. Ngayon sa Ford, ang alam ko, nagre-range ang presyo nito
25 to 35,000, ganun yata ang presyuhan. Sa Toyota, ang pagkakaalam ko ay 35,000 ang isang piraso ng mga injectors ng mga Toyota, yung mga GD engine na yan, mga 2KD engine na yan, at hindi ko lang alam yung ibang mga lumang modelong mga engine ng Toyota. So, mahal ang injectors, ganun nagre-range ang presyo niya. So, wag muna tayong pumunta doon kasi baka nga ang naging problema lang dito ay nagkapalit-palit itong mga injectors at nung ibinalik na nila doon sa makina, ayan na, hindi na po talaga gagana yan ng maayos. Kasi hindi na siya nare-recognize nung ECU, kaya po nagkaroon ng error yung kanilang engine. Halimbawa po, na-scan na ang inyong engine at ang lumabas na error code ay P0202. Ang ibig sabihin nun, may problema po yung injector doon sa cylinder 2, kaya 202. Ngayon, kung lumabas pa another error or fault code na P0201, so yung injector 1. Ngayon, kung lumabas lahat, yung apat na injector, so 201, 202, 203, 204, aba, de siyempre lahat ito ay may problema. Sa totoo lang, yun ang na-scan ko kahapon dito sa Fort Everest. Ibig sabihin, naglabo-labo na nga po itong mga injectors. Kaya ngayon, hindi na siya mag-recognize ng ECU at yun na nga po ang lumabas na problema. Nagkapalit-palit ngayon itong mga injectors na to. Ngayon, hindi alam nung mekaniko na gumagawa na ganun ng issue. Kaya nga po, umabot pa na magpalit sila ng isang injector. Ito po. Ito yata yung nasa 3. Ayan, nagpalit sila ng isang injector. Pero, sa totoo lang, hindi rin po ito gumagana. Isinalang ko na to doon sa makina ni Chief at ito po ay hindi gumagana. So, 3 injectors lang ang medyo gumagana pa, mahina na rin po. Kaya ito talaga ay kailangan ng cleaning. So, ito ay palilinis ko kay Chief bukas para itong 3 ay maging maayos ang buga at ito naman ay talagang magpapalit na po tayo. Ngayon, pag pinag-usapan po yung pagpapalit, mga kapatid, hindi po pwedeng basta na lang magpapalit ka ng injector, pagaganahin mo, akala mo okay na, hindi po. May mga codes po yan dito sa ibabaw at ito po ay naka-entry or naka-program doon po sa ECU ng mga makina natin, ng engine natin. Kung hindi parehas yung code na nandoon sa ECU, doon sa iba, papalit yung bagong injectors, hindi rin po yan gagana ng maayos. Nasa default working condition lang siya. Samantalang itong 3, gagana siya ng maayos kung maibabalik mo na siya sa tamang posisyon. Kasi po, sabi ko nga sa inyo, hindi po sila pwedeng magkapalit-palit. Ngayon, pag nagkapalit-palit yan, hindi na po yan gagana ng maayos. Maaaring may start mo yan at mapapaandar mo tulad ng Fort Everest na yan, nakarating pa dito sa amin, pero talagang low power na siya. Wala po siyang usok dahil very lean po yung status ng kanyang mga injectors. Hindi nga halos makabuga ng fuel. So kung nasusundan nyo po yung mga sinasabi ko, nagkaroon ng problema malamang itong Everest na to na ginagawa namin. Siguro dumumi na talaga itong mga injectors dahil hindi naman po talaga malinis ang karamihan ng mga diesel na naikakarga natin dito sa ating sa Pilipinas. Dumumi ang mga injectors, kinalas, nagkapalit-palit, ayan na. Nung ibinalik, palyado na, hindi na maganda yung performance. Ngayon, hindi ko alam kung talagang sira yung isang injector, kaya bukas tatawagan ko yung may-ari na kung maaari ibigay sa akin yung isang injector na pinagpalitan nila. So, mga kapatid, kung ito ay kinalas nyo, kung DIY kayo, or yung mga mekaniko na nanonood po sa akin, kumusta po kayo, yung mga practicing mechanic, lalo na yung mga bata na hindi sanay sa scanner or hindi pa nakaka-experience ng mga ganitong problema, dapat lagyan nyo ng markings. Hanggat maaari, yung pinapunch nyo, yung meron kayong puncher, kung halimbawa, number 3, lagyan nyo, i-punch nyo yung 3, no? 3 butas o 3 tuldok. Ayan, sapat na yon para hindi kayo maliligaw kapag ibinalik nyo na ito doon sa cylinder head. Kasi po, kung ganito lang ang gagawin nyo na may masking tape, pag dinala nyo to sa calibration center, matatanggal po talaga yan. Dahil yan ay lilinisin nila, ayusin nila. Okay lang sana kung yung pinagdala nyo na sinabi nyo na lagyan ng markings yan, pagka ibinalik sa inyo, may markings pa rin. Okay, paano kung natanggal at hindi nila napansin, tapos ibinalik nila, nagkapalit-palit na rin.
diyan na po talaga magsisimula ang inyong problema. At yun nga, dumarating na doon sa punto na pinapapalitan na yung mga injectors kasi meron pong tinatawag na fuel injector correction factor. Sa fuel injection correction factors, dito po nakikita natin kung yung itong isang injector na to ay napunta sa ibang cylinder. Ipapakita po yan ng scanner mismo. Kaya po, kung nakita po na ganon ang resulta, ang gagawin po talaga nung mekaniko, dapat ay itatama niya na ngayon yung position or kung saan man nakakabit na cylinder itong mga injectors po na ito. Bawat mga injector na to may kanya-kanyang code, nandiyan yan sa ibabaw. Ngayon, kung halimbawa, nagpalit kayo ng injector at surplus yung ipinalit nyo, sigurado hindi parehas ng code yun. Ngayon, swerte, kung ang makukuha nyong injector ay parehas ng code dun sa pinagpalitan nyo. Ngayon, ito, may pagkakataon po mga kapatid na halimbawa pinagawa nyo, kinalas yung mga injectors, no? Dinala yan sa calibration center, tumagal ng ilang araw. Tapos sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nyo pala tinanggal yung battery. Na-on yung ignition. So, pwede pong makurap ngayon yung mga codes na yan, yung mga files na yan na nandun sa ECU at nawawala po yung mga codes. Kaya kailangan ngayon, pag ibinalik mo itong mga injectors na to, ay magkakaroon ka ng proseso ng injector coding. Kung hindi mo magagawa yon, i-start pa rin ang sasakyan mo, ang engine mo, pero low power na yan. Wala ka nang may expect na magtrabaho ng maayos itong mga injectors na to kasi nga nakorrupt na yung files na nandoon sa ECU, itong mga codes, itong mga injector codes na to na dapat nakaprogram doon sa ECU mo. Hindi na po yan magtatrabaho ng maayos. Kaya kung nagpalit ka ng 4 na injectors, ayan, dapat nandoon siya sa mga tamang cylinder. Kung nagpalit ka ng isang injector, dapat magkakaroon ka ng proseso na injector coding dahil hindi sigurado na hindi yan kaparehas nung nakaprogram na injector code doon sa iyong ECU. Ngayon, pwedeng gumana yan. Walang problema. Pwedeng gumana yan dahil 3 naman yung maayos at yung isa non-performing asset na siya. No, bumubuga siya pero hindi siya katulad ng buga nung iba na to kasi nga hindi siya na-recognize nung ECU. So gagana ka pa. Posibleng hindi ka papalyado sa minor. Pero doon sa high speed mo, doon sa talagang inaasahan mo na malakas siya, parang magkakaroon ngayon ng pagkukulang yan. Sa minor, okay to. Kung hindi man to naka-encode. Pero magkakaroon niya ng problema sa high speed. Kaya dapat, kapag po nagpalit kayo ng injectors, ayan, dapat ay dadaan kayo sa injector coding. Ngayon, kung wala namang mababasa na error yung inyong scanner at okay naman lahat, at siyempre okay na yon dahil yung scanner naman ang magsasabi sa inyo kung tama yung mga codes na yung codes ng injector na inilagay nyo, yung mga bagong injectors. Ngayon mga kapatid, ito pa po. Halimbawa, nagpalit kayo ng injector. Tinanggal nyo na to. Ito sa mga DIYers ha. Dapat po, tuwing kayo ay magpapalit ng injectors, ay magpapalit kayo ng bagong injector washer. Tanso po ito. Ito ay napipit-pit talaga ito dahil kapag kinabit itong mga injectors na yan, talagang todo diin yan. Yung tornilyo na humihigpit dito. At ito, nadadarang pa to sa init diyan sa loob ng cylinder, doon sa chamber. Kaya itong tanso na to, isang beses lang yan gagamitin, itong washer na to. Kapag nagkalas ka ng injectors at ibinalik mo na to, dapat bago na ang injector washer. At bago mo higpitan yung tornilyo nitong injectors na yan, lilinisin mo yung mismong inuupuan doon sa cylinder head nitong injector washer na yan. Dapat malinis na malinis po yung inuupuan nito. Kung hindi ito malinis, ang mangyayari, magkakaroon niya ng singaw. Sisingaw ngayon at ang sisingaw doon yung compression mismo ng cylinder na yon. Kung magkakaroon ng singaw sa compression ng cylinder na yon, ang epekto niyan low power din talaga. At hindi rin po magiging maganda ang inyong combustion. Magkakaroon din kayo ng fuel knocks or pwedeng magkaroon kayo ng lean mixture ng fuel. Kaya po mga kapatid, kapag nagpatanggal kayo ng injectors, siguraduhin nyo na magpapalit kayo ng bagong injector washers at siguraduhin nyo na lilinisin po yung mismong nandoon sa cylinder head, yung inuupuan nito. May panlinis po talagang ginagamit dyan. Kung hindi nyo malilinis yan, mas malamang ang back job, mas malamang ang
problema ang may experience nyo. Ngayon, hindi po pwede yung teflon. Marami na kaming ginawa dito. Pagkalas namin ng injectors, may mga teflon para daw po hindi mag-leak. Hindi po yun pang matagalan. Pwedeng gumana yon nung unang inilagay sa'yo, tapos umalis ka na. Mga ilang araw lang yan or ilang gamit mo lang dyan. Kapag nag-init na ng todo, sumisingaw na po ito. At yun nga po, ang resulta nun, low power, black smoke, yung fuel knocks, no? At marami pang iba na related sa problema ng injectors. Darating at darating din naman po kayo dun sigurado yun. Mapa gasoline engine or diesel engine ng inyong mga sasakyan, darating po yung point na yon na magpapa-cleaning kayo ng injectors dahil nga po sa hindi ganun kalinis ang ating mga fuels. So pag nilagyan nyo ng markings yan, makakatulong po yun sa inyo pagdating ng panahon na hindi maparis dito sa Ford Everest na ginagawa ko na nagpalit-palit itong mga pyesa na to at ang epekto nun, nagkaroon talaga ng maraming problema. Ito pong may-ari ng Ford Everest na to, nagpalit na po ito ng MAF sensor. Nagpalit na rin po ito ng MAP sensor, yung MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor. So dalawang sensor na yung pinalitan niya. Pero ganun pa rin po ang problema. Hindi po talaga titino yan. Kasi po, nagkapalit-palit itong mga injectors na to. Hindi po yan nare-recognize nung ECU. Kaya hindi ito magtatrabaho ng maayos. Ganun po ang mangyayari, magpapaulit-ulit lang, kalas, kabit, bili nito, bili niyan. Ang problema pala ay nagkapalit-palit ito. At ang nakakita nun, yung scanner. Ngayon, kung wala kayong scanner, at kung yung scanner nyo ay hindi sophisticado, medyo mababa pa, hindi niya rin makikita itong mga bagong programs, yung mga bagong update sa scanner, ito nga po tinatawag na fuel injector correction factors. At dito po sa mga scanner din na to, na mga bago, meron na rin po ditong injector coding. So, lahat ay kaya nang gawin ng scanner na to. Kaya itong Everest, pagka linis po namin itong mga injectors na to, isasalang na namin doon, pipiliin na namin yung tamang mga data, yung tamang mga codes kung saan siyang cylinder. At kapag naikabit na namin itong mga injectors na to, i-check ko na ngayon yung encoding. Pero siyempre may problema pa akong isa dito dahil ito po ay hindi gumagana at malamang ito yung ipinalit nilang surplus. Kaya po magpapabili pa tayo ng isa, kung pwede brand new na ang bilhin. So yan mga kapatid, sana po nakakatulong po sa inyo itong mga vlogs ko na to, itong mga videos ko na to, lalo na doon sa mga bagong mga mekaniko, yung mga bata pa, yung mga aspiring ng mga mekaniko. At yung katulad ko naman din na mekaniko na matatanda na yung iba kasi wala silang scanner, kaya hindi po nila alam yung mga ganitong bagay. Pero dahil nga ang teknolohiya ay pataas ng pataas, dapat mag-adapt din po tayo. Kung magkakamali kayo ng diagnose, kawawa yung customer na gagawin nyo yung kanilang sasakyan na mali ang ating diagnose. Yun nga lang nagkapalit-palit lang yan Kasi taas na kamay nung mekaniko dahil lahat ginawa na niya, nakapabili na siya ng kung ano-anong pyesa, ganun pa rin. Kasi nga, yun ang problema, nagkapalit-palit yan. Yan. So, kailangan lang maibalik yan sa tama. At ang kailangan mo doon ay yung mga sophisticadong scanner na siya ang magtuturo sa'yo kung saan ba ito nakalagay, saan ba yan nakalagay, yung apat na to. Para ma-correct din yung proseso ng ECU, ng computer ng inyong sasakyan. Mga kapatid, sana po kahit paano ay nakatutulong po sa inyo itong mga vlogs ko, itong mga videos ko tungkol po sa pag-aalaga natin sa ating mga sasakyan. At kung ito po ay nakakatulong sa inyo, ako po ay humihiling na sana po ay paki-like nyo na rin, paki-share, at sana po paki-subscribe nyo na rin po ang aking channel. Lalong-lalo na po kung bago pa lang po kayong nanonood nitong mga videos ni Autorans. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po sa inyong lahat.